Isang magandang araw sa inyo mga kapatid, at kami ay mag-line up kasama ang mga kabataan, mga kapatiran dito po sa Misulaw Church. At ito po ay resulta ng bagyo na Pipito, tapos kasabay doon yung high tide mula doon sa Riverside. So halos 1 week po kami dito na hindi halos lumalabas dahil hanggang baywang po yung baha. So ngayon ay aming lilinisin ang simbahan ito, at mamayang gabi at mayroon naman darating. So para hindi po tambak yung mga putik, kasi halos 2 inches yung putik po, napakakapal mga kapatid, galing doon sa river. So titingnan nyo, mga kabataan ay nagtulong-tulong. Sila po ay mga masisipag na aking mga kabataan, mga membro. So ngayon po, ang church nito dito po ay nakalukit po sa Misulaw. Kung kayo ay taga Mindanao o from other church or everywhere na kayo ay napaligaw sa lugar nito, kayo po ay malayang pumunta rito at magsamba dito sa amin, dito sa Misulaw Church. So madali lang po tukuyin or masumpungan dahil po ito ay nasa sentro. At pangalawa ito sa pinakamatandang church. Yung una yung Malolos, tapos ito nasa halos 100 years or more than 100 years ang church nito mga kapatid. Kaya ngayon aming planuhan na tatambakan ito, at naglilikom pa kami ng fund or budget para tatambakan ito, para tayo ay maganda yung ating pagsamba. Kasalukuyan wala pa munang samba dahil sa COVID na ito. Ang church na ito ay sila po ay nagkaroon ng online tinatawag na Zoom. So tuwing Sabado sila po ay nag-imbita ng mga speakers, sila po ay nag-Zoom. So ngayon at nililinis namin, at yan po ako yung naka jumper boot. So makapal yan kanina mga kapatid, mga kaibigan. At yung iba naman doon sa stage, iba naman ay nag-araro doon sa kabila. Binibiro ko po sila, nakatry ba kayo nag-araro doon sa farm sa Basakan? Parang ganito yung sa taniman ng palay, parang ganitong style mga kapatid. Meron po silang pangsuyod kanina, so sinusuyod namin yan doon sa labas, yung garahe. At maya doon sa pangalawang video, at doon yung makikita yun, yung tawag nito, yung pag-araro, parang Basakan. So ganito ang buhay namin dito, pero masaya, very challenging mga kapatid, dahil ang pagsubok ay napakaganda. Nagbibigay sa atin ng lesson, patatag sa ating pananampalataya, na tayo ay laging lumingon sa Panginoon, at na hindi po tayo laging umaasa sa ating sarili. Every year na meron talagang mga kalamidad na dumarating sa buhay po natin, nagpaalaala na meron pong Diyos na ating pinaglingkuran, na nagparamdam sa atin, kasi ang ating mahal na Diyos ay nasa langit. Hindi po niyang tapos na po ang kanyang gawain, hindi na po siya bumaba upang sasabihin sa atin na ganito. Sa pamagitan ng mga kalamidad na tayo ay pinaalalahanin
nagparamdam ang Panginoon sa atin. Binigyan po tayo ng warning para tayo ay lalong intact, lalong lumapit sa Kanya. Kaya ngayon, masaya mga kapatid, ang church nito ay silbing kanlungan po natin na tayo ay sumasamba sa Panginoon. Ito yung ating gaya ng daong noong panahon ni Noe, na sila po ay 8 lamang sa loob ng daong. So ang church ay ito na rin ang secure. Dito ako sa likod mga kapatid. At sa kabila noon ay lumulubog yung tinitirahan ko. Ngayon dito ako sa likod ng church. Ako ay nakatira. Pero kaunti lamang na ako ay maabutan. Pero napakaganda. So now, pagpalain po tayo ng Panginoon. So sana ay wag po kayong magsawa manonood. Bye-bye.